Price still, nag-deliver last drop na, kahit 5 o'clock na, in-unload pa rin nila ako, nireceive nila ako. So, na-meet ko si Erwin, Si Ralph po. si Ralph, yung Kuya Roberto po, tsaka si Kuya Riz. si Riz, no? Oh, Riz. Riz, na-meet ko sila. Yung receiver yun. Kaya, pasalamat ako kasi nireceive pa rin ako kahit 5 o'clock na eh. Ang sabi nga, 10 o'clock eh. Shout out din kay Madam yung sa office niyo. Siya nag-receive sa Si Ate akin. Ruby. Oh, shout out kay Madam Ruby. Good morning guys. Yan ang pinakamahirap na parts, yung alikabok na yan, oh. Yan, snow siya na alikabok. Kaya nang maging aware tayo. Pag may rumaraga sa likod natin na pili tayong overtaken, mag-slow down na tayo. Ang oras pala natin ay 5:43 AM. So ganyan ang sitwasyon ng kalsada natin, bungos kasi ng snow kagabi. Kaya ganyan. Pero slight lang yan. Ang ano lang dyan, yung snow na yan ay parang alikabok. Ito yung pick up, nagpupumilit na umovertake talaga kahit maalikabok yung ano. Ayan yung likod ng pick up, oh. Buti manipis yung alikabok. Ganyan. Pero pag truck yan guys, grabe ang alikabok niya. Kaya obserbahan nyo lagi yung kalsada. Kung makapal yung snow dito sa left side, sa left lane, mag slow down tayo. Katulad nito mga to, hirap pong overtake pero pilit pa rin overtake dahil natatabunan sila ng ayan, oh, alikabok na snow. Pinipilit pa rin nila. Buti nga manipis lang yan, pero pilit pa rin sila overtake. Naiinip sila eh. Ayan. Ayan, kung makikita nyo, ayaw ko kung kita sa camera, yan parang alikabok na ano. Tulad nito yung truck, overtake. So mag slow down tayo dahil matatabunan tayo niyan. Mas maganda mauna na siya, mabilis siya. Buti nilang yung hangin papunta dito sa left side. Ano? Sus, yung truck, may tumambling na truck, oh. Oh, wala na yung ano. Meron din doon kanina. Ganon din, humigari na truck. Siguro kagabi black ice. Dahil doon sa west ng Regina, black ice daw, sabi ni Christian. Ngayon lang, kanina lang. Dito guys sa Canada, pag may mga aksidente or ano, ang bilis ng assistance kaagad. Meron kaagad pulis, bumbero. So yung pickup, oh, tumilapon. So may towing kaagad. Bah, himala, walang bumbero ah. Pero parating na yun sigurado yung bumbero. Pero yan, ang bilis ng assistant nila. May towing kaagad, tsaka pulis para mag slow down yung mga sasakyan na parating. Good morning guys, today is Thursday. So ang oras natin ay 8:11 AM. So ito yung pang apat na drops natin. Nag-deliver na ako nung
isang araw pa doon sa Calgary. Then hindi tayo nakapag-video kasi nga mahigpit yung Russell Metal, bawal mag-video doon. So nandito na tayo ngayon sa Edmonton. Nag-drop ako kanina ng 6:30 doon sa Lidok, Barstow. 6:30 ang appointment ko doon, na-unload naman kagad ako. So ngayon nandito tayo ngayon, alas 8 na. Dahil hindi tayo makapagpatakbo ng maayos dahil bubuhos yung snow. So punta tayo ngayon sa shipping and receiving para ipakita natin yung paperworks dito sa EMJ naman to, EMJ Edmonton. Then susunod natin Russell Metal Edmonton. Then Price Steel doon sa malapit sa Atchison. So bali 3 drops na lang tayo itong araw na to kasi wala na rin tayong oras, 5 hours na lang. Titipirin natin yung 5 hours. So yun, tara punta tayo ng shipping office. May nagtanong nga pala sa akin dahil nakakatuwa dahil yung mga receiving sa Russell Metal ay Pilipino, din kanina sa Barstow ay Pilipino rin, kaya hindi tayo nahirapan kanina sa pakikipag-communicate. Then tinanong nga pala sa akin kung tawag nito, madali ba raw yung trabaho ko. Sabi ko, mahirap ang trabaho ko, lalong lalo na pag winter dahil yung kalsada laging masama ang daan. Then nakita niya na nagbabaklas ako ng tarp, kaya natanong niya kung mahirap ba. Sabi ko, mahirap talaga. So kung maganda na yung trabaho nyo dahil nasa pabrika ng mga bakal, so sabi ko kung maganda na ang per hour nyo dito, mas maganda dito na lang kayo. Safe na safe pa kayo dahil kompleto yung company nyo ng safety rules and regulation. So unlike sa amin, kompleto rin naman, pero yung kalsada ang hindi natin alam kung saan ba yung black ice dyan, yung bad weather, di ba? So kaya hindi ko nire-recommend itong pagiging truck driver kung maganda naman ang trabaho nyo. So yun, congratulations nga pala kay Jello na taga Calgary. Pang 3rd times namin magkita after 2 years. Isa na siyang truck driver dito sa Canada. Congratulations. At nakapasok pa siya sa napakagandang company sa Russell Metal. Kaya yun, pasok na rin tayo. Let's go. Dito sa EMJ hindi mahigpit, pasok agad, wala nang, kahit may appointment tayo, pasok agad yan. Tara, let's go. Magtanggal tayo ng strap at bigyan natin tong paperworks. Goggles tayo. Lagyan natin yan. Pakita ko sa inyo yung load ko kasi mga nakarap yan. Ganito siya karami dati, puno yung trailer. Ngayon ito na lang siya, nakarap yan eh.
Buti dito tayo sa loob ng shed. Kasi sa labas may snow. Ito yung part na mahirap dahil nakarap itong load natin. Every time na mag-unload tayo, nirarap natin. Parang suman yan. Kumusta? Ayos lang, bad weather eh. Oo. Okay lang dito ako magtiklop ng tarp, no? Okay lang dito ako magtiklop? Okay. Ito last drop na to sa pop trailer. Tapos mamaya lead naman. Pasko na dito ah. Ang ganda lang dito sa IMJ. Ang linis ng ano nila. Tingnan nyo yung gagawin ko, guys. Tingnan yung load ko. Nakasuman yan. Ayan load nyo. Talagang secure na hindi siya mababasa. Nakabalot pa ng plastic yan. Ang laki ng tarp na to. Diba? Ganyan ka-secure yung load namin. At ganito kahirap yung trabaho. Kaya kung maganda na trabaho nyo, ay huwag nyo na tangkayin yung pagiging truck driver. Ayan. So magro-roll naman tayo ng strap. Dito hindi mo kailangan na
mag-inarte kasi talaga marurumihan tayo. Ito mo yung suot ko, pantalon, dumi-dumi na. Pero siyempre pag matutulog tayo, barin natin yan. Kaya aksayado sa gloves kasi ito pagro-roll ng strap na gagasgasan. Buti dito hindi gaano mahigpit kaya pwede umakyat sa trailer. Doon kasi sa Russell bawal umakyat sa trailer kaya ang bagal ng trabaho, ang tagal. So antayin lang natin sila ma-unload tayo, then titiklopin natin yung tarp. Nagbubad ako ng jacket kasi mainit na. Dahil sa load tayo ng shed, may heater sila. Magbe-vest lang tayo. Ito gamit natin vest. Diba? Kahit winter, pinagpapawisan tayo. Yan ang kagandahan sa flatbed trailer. Mahirap nga, pero isipin mo na lang na nag-gym ka. Kasi kung lagi nating isipin na nakakapagod, makakapag-isip ka na hindi maganda eh. Kaya lagi tayo may baon na vest. Para katulad nito, mainit sa loob, naka-vest pa rin tayo. Hindi yung naka-jacket pa rin tayo na ipang winter jacket yan. Kaya maliligo talaga tayong pawis. Yun, sa nagtanong nga na kung mahirap ba, talaga mahirap itong trabaho namin guys. Ano lang talaga to, ito na kasi yung profesyon na pinasok ko since natuto ako magtrabaho. Driver na talaga, wala akong ibang pinasukan kundi pahinante, then driver na talaga hanggang ngayon yan. So more than 30 years na ako nagda-drive ng truck. Diba? Ganun pa rin, truck driver pa rin. So antayin natin magano para magtiklop tayo ng truck. Tingnan nyo yung ano nila, napakalinis. Alagang alaga. Cool na cool sila, di ba? Ayan o. Napakalinis ng anong tawag na ito? Storage nila. Mas maganda naman kasi yung malinis kaysa marumi, di ba? Naka-cover naman sila kaya ayos na ayos dito. Ano pa, mga friendly mga tao. Buti naman na na-encounter ko puro friendly mula doon sa Calgary hanggang dito. Red Deer, Leduc, na-encounter ko puro mababait kasi may mga Pilipino kaya mababait sila. Pag gantong multiple drops, habang nag-aantay tayo, sinetap ko na kagad yung Google Map para pag na-empty tayo, dire-diretso na labas yan eh. So yan, nakasit up na yan tayo sa next na drop natin. So yan, Russell Metal din ito ulit sa Edmonton. Nakaplano na tayo.
Then ang susunod niyan, dito pa banda oh. Dito pa banda yung susunod na drop natin. After dito, Russell Metal na yan. Then ganon. So habang nag-aantay tayo, talagang siniset up na para tuloy-tuloy ba. Paglabas dito eh wala na tayong mahintuan diyan, kalsada na kaagad eh. So hindi na tayo hihinto sa kalsada para mag-mapping pa, di ba? Iabante lang natin ng konti kasi sagad sa ano likod eh. Para tatlo lang. Kaya nga eh. Pag na-unload, atas na lang ako, no? So ayan, gamit nila yung overhead crane para i-unload yung pangarga natin. So ayan na siya, napakasimple lang. Overhead crane ang gamit. So ito ngayon, titiklopin natin tong tarp natin ngayon. Kaya hindi ka to tinabi tong mga bungee dahil ito ang pangtali natin. Matrabaho pero enjoy lang natin kasi bayad din naman to eh. Kasama sa trabaho, binayaran din to eh. May stress ka kung walang bayad dito. Diskarte na tapakan dito, yan. Ganyan. Para hindi tumakbo.
dahil na warm yung ano natin lumambot, pwede na siya i-roll. Then isampal natin to doon. Ganito guys ha, huwag nyong iangat, mabigat to. So itutuhod natin ganyan, no? So angat na yan, tsaka natin. So yun, the next naman yun tatapusin natin. Then ito, bigat.
So nandito na tayo ngayon sa Russell Metal Edmonton. Yung babae truck driver, sariling truck niya pala, pickup truck ang dala niya. Yan yung pickup truck sa likod. So dito tayo sa Edmonton. Kung kung magdi-deliver kayo dito sa Russell Metal Edmonton, ang entrance nila guys sa 72 Avenue, kasi ang nakapin dyan yung yung sa harap mismo ng building nila. So ang unloading na daanan ay dito sa likod. So nandito tayo sa likod, ayan, nakapila tayo. Ayan, then nandito yung container van na D20, D40, shipping and receiving. Kaya dyan tayo magre-report din. Bibigyan tayong advice kung magtatanggal na ng tarp. So dahil ang tarp natin ay nakarap at sensitive yung load natin, sabi nila magbawas ka lang ng strap at doon na tatanggalan ng tarp sa loob ng shed. So ayan, medyo mahaba ang pila. Ito yung Russell Metal. Medyo mahaba ang pila, kaya stay put lang tayo. So yun, matrabaho itong load natin kasi nakarap yung tarp. Unlike sa yung nakapatong lang yung tarp, pwede natin tuklapin lang kung saan banda yung i-unload natin. Tuklapin sa kabilang side, left side, right side. Pero itong nakarap, talagang bubulat-latin natin lahat yan. Tanggal lahat din ng strap, kaya matrabaho. Pero dahil sa tagal ko nang ginagawa yan, binabaliwala ko na lang yan ganyan. Hindi ko na ini-stress yung sarili ko. Ini-enjoy ko na lang, di ba? So yun. Wait lang tayo muna. Then meron pa tayong last drop. Merong sa price steel, meron pa silang 2 drops, 2 bundles. Ang kagandahan lang dito sa Union Drone, nilalagyan na nila ng note kung saan banda nakalagay at ilang bundle yung kada customer. Kaya yun ang kagandahan sa Union Drone. Kasi merong iba talagang patong-patong lang, kung pinagpatong-patong hanggang sa tapos susulatan lang nila ganto, resibo na lang diretso, bahala ka na sa buhay mo kung nasaan yung load na yon. So kaya pag ang pinick up mo, ilista mo na sa scratch paper, kasi nga ang hirap nung magbubuklat ka ng tarp tapos hindi mo alam, wala pala doon yung load, na sa ibang trailer pala, di ba? So yun ang problema sa ibang load dito. Kaya sa Union Drone, relax lang ako dahil nakalista na kung ano yung mga para dito sa Russell Metal, ilang bundle at ilang bundle dun sa ibang company. Kaya ganun siya tawag nun, prepare or segregate, basta ganun. Alright, antay na lang tayo guys. A few moments later. So guys, nandito ngayon ako sa Prince Steel, no? Price Steel. Nag-deliver last drop na, kahit 5 o'clock na, in-unload pa rin nila ako, ni-receive nila ako. So na-meet ko si Erwin, si Ralph, yung Kuya Roberto po, tsaka si Kuya Riz. si Riz, no? Riz, na-meet ko sila. Yung receiver yun. Kaya pasalamat ako kasi ni-receive pa rin ako kahit 5 o'clock na . Ang sabi nga 10 o'clock . Shout out din kay Madam sa office niyo. Siya nag-receive sa akin. Ruby. Shout out kay Madam Ruby. Yan, thank you sa inyo dahil kahit 5 PM na ni-receive niyo pa rin ako. Shout out kay Erwin. Shout out sa asawa ko. Ako. Andun sa Italian Center Shop. Dito rin sa Canada. Yeah, dito sa Canada din po. Asawa ko nandito po. Oh. Dito din sa Ano naman siya, teacher. Picture dito. Yung asawa ko, dito. Wow, shout out sa inyo. Shout out po sa asawa. Yan. Thank you sa inyo guys. Salamat din po. Na-appreciate ko yung ginawa niyo sa akin dahil pupunta pa ako ng Slave Lake. Medyo malayo pa ata. Hindi mo, so yan. 3 hours. Yan. Hindi ko akalain na kilala niyo ako kaya nakakatawa. Nakakataba ng puso. Hindi nga ako nagpapakilala talaga kaso lang nakilala ako. Yan, thank you sa inyo. So, pauwi na kayo niyan.
Hindi. Hanggang 11 pa kami. Ah, 11. kaya nga sabi sa akin, 10 PM pro ako i-unload eh. Sabi ko, baka sakali ako, baka may Pilipino. O yung kasunod do, 9:30 yung ano sa inyo, yung receiver. Eh, buti na lang, Nakapasok ka. si Ate Ruby nag-ano. Oo, nakaano. Pero ma-receive pa din naman kayo kahit anong oras. Kahit anong oras. Kasi nandito naman yung supervisor sa ano. Okay, maraming salamat sa inyo. Salamat din ako. Salamat din, salamat. Taga rito sila guys sa Edmonton. Marami pala kayong Pilipino dito, no? Mga 10. 10. Mga citizen na kayo. Ang iba residente lang. Resident. Permanent resident. May nag-apply pala. Okay, ayos yan kasi. Medyo okay talaga dito kaysa Oo. lalo't nagkakagulo na sa atin. Ay, oo, magulo na. Oo. So thank you Erwin ha. Thank you, thank you, thank you. Ralph, thank you sa inyo. Okay. Ingat ka, ingat. Okay, salamat. Yan, kasunod mo naman ako, kami naman magle-load. Okay. Ready. Okay, thank you. Salamat po. Yan. So yan, nag-roll na tayo, nagligpit na dahil tatakbo pa tayo ng Slave Lake. So last start na natin ito. Buti dito hindi gaano mahigpit at maka-Pilipino yung company siguro na to. Okay, thank you sa inyo guys. Tapos siguro to.